Ang kawawang high schooler na ito ang pinakabagong biktima ni Truck Kun. At nang magising siya, napunta siya sa isang isekai na mundo. Pero ang hindi niya alam ay may tago siyang katangian na ginagawa siyang immortal. Nagsisimula ang kwento sa isang medieval isekai na mundo kung saan makikita si Ryo, isang high schooler, na nakahiga sa loob ng isang bakanteng kubo. Walang kasangkapan sa loob ng kubo maliban sa 2 libro at isang kutsilyong naiwan sa mesa. Bumangon si Ryo, hindi pinansin ang 3 bagay na ito, at lumabas para makahinga ng sariwang hangin. Tumingin siya sa paligid at wala siyang nakita kundi matataas na bundok sa lahat ng direksyon. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang mga kamay at sinambit ang spell na, Water Come Forth, dahilan upang isang maliit na tubig ay biglang lumitaw at sumabog sa kanyang palad. Nagsimula ang lahat ilang araw na ang nakalipas nang bigla na lang mapunta si Ryo sa isang puting walang lamang espasyo. Habang nagtataka siya kung nasaan siya, biglang lumitaw ang anghel na nagho-host ng realm na ito at habang binabasa ang kanyang iniisip, sinabi nitong hindi ito ang afterlife. Ipinahayag ng anghel ang tuwa niya na sa wakas ay may bumisita sa kanya matapos ang ilang taon, pero sa parehong oras, nalulungkot siya dahil si Ryo ay kakamitay lamang sa kanyang dating mundo matapos mabangga ni Truck Kun. Alam na ito ni Ryo, at napagtanto rin niyang malapit na siyang ma-reincarnate. Kaya tinanong niya ang anghel, na tinawag niyang Angel Michael sa kanyang isip, kung ano ang dapat niyang gawin sa susunod niyang buhay. Pinayuhan siya ni Michael na mamuhay ayon sa gusto niya. Matagal nang gustong mamuhay ni Ryo ng mabagal at boring na buhay. At matapos makuha ang pahintulot ni Michael, naghanda na siyang ma-reincarnate sa mundo ng mahika na kilala bilang Fae. Bago siya pakawalan, sinabi muna ni Michael kay Ryo ang tungkol sa mundo ng Fae. Ayon kay Michael, 20% lamang ng populasyon sa mundo ang marunong gumamit ng mahika. At sa kaso ni Ryo, kaya rin niyang gumamit ng mahika at ang pinaka-compatible niyang elemento ay tubig, dahil humiling siya ng mabagal at boring na buhay. Inilipat siya ni Michael sa kagubatan ng Rondo para manirahang mag-isa sa isang maliit na kubo. Inihanda na rin ni Michael ang 2 buwang supply ng pagkain sa isang maliit na ice house. Sa loob ng kubo, nag-iwan siya ng 2 libro na makakatulong kay Ryo matutunan ang tungkol sa mundo at kung paano gumamit ng mahika. At pagkatapos lamang basahin ang libro natutunan ni Ryo kung paano magpatawag ng maliit na katawan ng tubig mula sa wala. Sa ngayon, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa panganib mula sa mga halimaw sa kagubatan dahil naglagay si Michael ng barrier sa paligid ng bahay. Muling nagsanay si Ryo sa paggamit ng water magic at nagawang gumawa ng water ball sa pamamagitan lamang ng pag-i-imagine nito. Napagtanto niyang hindi na niya kailangang sambitin ang spell ng malakas. Maginhawa para sa bida. Gamit ang kanyang mahika, pinuno ni Ryo ang bathtub ng malinis na tubig, na para sa akin ay medyo kadiri dahil technically galing sa loob niya ang tubig. Sobrang lamig ng tubig sa bathtub kaya kailangan niyang hanapan ito ng paraan para painitan. Naghanda siyang magsindi ng apoy gamit ang pinakalumang, pinaka-hindi efficient na teknik na kilala ng tao. Pagkatapos ng maraming bigong pagsubok, sumuko siya at nagtanong sa sarili kung may paraan ba para magamit ang mahika dito. Gamit ang kanyang kaalaman sa chemistry noong nakaraang buhay, pinag-iwalay niya ang hydrogen at oxygen, dahilan upang magkristal ang tubig at maging yelo. Ngayon na may yelo na siya, ginamit niya ito bilang lente para i-focus ang sikat ng araw, parang magnifying glass, at sa wakas ay nagawa niyang makalikha ng apoy. Gamit ang apoy na iyon, sa wakas ay nakagawa si Ryo ng mainit na tubig at nakapagbabad ng matagal. Nalinawan ang kanyang isipan, at nang ma-refresh ang kanyang isip, napagtanto niyang pwede naman pala siyang gumawa ng mainit na tubig gamit ang mahika sa pamamagitan ng reverse process na ginamit niya para gawin ang yelo. Pero para sa susunod na lang iyon. Sa ngayon, kumain muna siya ng hapunan. Habang kumakain, napagtanto niyang kailangan na niyang magsimulang manghuli dahil mauubos na ang pagkain. Pero nag-aalangan siya dahil kapag lumabas siya sa gubat, tiyak na makakabangga siya ng mga halimaw, na alam niyang hindi niya kayang talunin gamit ang maliit na kutsilyong iniwan ni Michael. Ibig sabihin, kailangan na rin niyang i-unlock ang defensive magic. Kinabukasan, nagsanay si Ryo ng kanyang unang attack spell, ang water ball, pero wala itong naging damage sa target na puno. Kaya inibon niya ang spell, ginawang mas makipot ito na parang arrow ang laki. Pagkatapos ng ilang oras ng pagsasanay, sa wakas ay nagawa niyang i-unlock ang pinaka-basic form ng water jet spell, na kung tutuusin, wala pa ring epekto sa puno. Kinabukasan, nagsimula siyang i-improve ang kanyang ice magic dahil wala pa ring epektibong resulta ang water magic niya sa laban. Maingat siyang gumawa ng ice crystal, pero nabigo siyang i-levitate ito dahil hindi kasing daling i-project ang yelo kumpara sa tubig.
Pero matapos ang ilang oras ng pagsasanay, nagawa ni Rio na sabay-sabay gumawa ng maraming ice crystal, kahit na hindi niya pa rin ito mapalipad papunta sa puno. Pagkalipas ng ilang araw ng paulit-ulit na pagsubok, naging sanay na siya sa paggawa ng ice crystal agad-agad. Pero kulang pa rin siya sa lakas para magamit ito bilang projectile. Sa kabila nito, dahil nauubos na ang oras, gumawa ng paraan si Rio gamit ang ice crystal bilang spearhead at naglakad papunta sa gubat. Malapit sa ilog, nakakita siya ng quartz at natuwa dahil magagamit niya ito para magsindi ng apoy kung sakaling maubos ang kanyang mana. Pagkatapos ay pumunta siya para mamites ng mga halamang gamot nang biglang tinarget siya ng isang halimaw na tinatawag na lesser boar bilang madaling biktima. Dumiretso sa kanya ang boar, pero dahil sa takot, hindi gumalaw si Rio, halos natapos agad ang isekai journey niya. Pero sa huling segundo, ang takot mamatay muli ang nagtulak sa kanyang makatalon palayo. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang mahika sa kanyang advantage, ginawang madulas ang lupa sa pamamagitan ng yelo, dahilan upang madulas ang boar. Mabilis niyang pinatubo ang mga icicles sa harap ng boar, at nabutas ito hanggang sa mamatay. Ang kasabihang, desperate times call for desperate measures, ay bagay na bagay sa kanya dahil nakita natin siyang nagtagumpay sa paggamit ng water magic sa isang mapanganib na sandali. Magandang attempt pero malayo pa siya sa pagiging magaling. Umuwi siya at agad na nagbasa tungkol sa mga halimaw sa Monster Compendium, at hindi nagtagal ay napagtanto niyang ang lesser boar ay ang pinakamahina sa lahat ng halimaw. Dahan-dahan niyang binasa ang libro para matutunan ang iba pang nilalang na maaari niyang makasalubong, dahil baka ang mabagal niyang buhay ay hindi talaga mabagal. Binasa niya ang pahina tungkol sa dragon, at ang tanging sinabi ng libro ay, kapag nakakita siya ng dragon, tumakbo siya. Hindi naman siya makakatakas, mamamatay pa rin siya, pero dapat pa rin siyang tumakbo. Binuklat niya ang kasunod na pahina tungkol sa akuna. Sa halimaw na ito, hindi niya na kailangang tumakbo. Kailangan niya lang ipagdasal na huwag niya itong makasalubong. Mukhang hindi siya gaanong natulungan ng libro, pero patuloy pa rin siyang nagbasa. Iisipin mong madi-discourage siya sa kanyang unang hunting experience. Pero hindi pwedeng manatili sa loob ng bahay ang isang lalaki magpakailanman. Kaya kinabukasan, naghanda siyang muli at lumabas ulit. Maganda ang simula ng araw dahil nakakita siya ng punong may bunga. Sa unang kagat niya, parang nabayaran ang lahat ng stress na naranasan niya kahapon. Ang sarap ng lasa, pero nagdala ito ng panibagong stress dahil isang assassin hawk ang lumipad papunta sa kanya at binangga siya. Nakita niya na mas malakas sa kanya ang hawk at imposibleng talunin ito. Gumamit ito ng air magic na invisible kaya wala siyang paraan para lumaban. Naalala niya ang ideya mula sa libro at tumakbo siya, pero paano mo tatakasan ang ibon? Nang makitang wala na siyang takas, huminto siya para lumaban. Ginamit niya ang ice magic para i-trap ang hawk. Akala niya patay na ang hawk, kaya lumapit siya, pero nabasag ng hawk ang yelo, bagamat nasira ang isang mata nito. Nang maramdaman ng hawk na mas malakas na si Rio, lumipad ito palayo. Huminga si Rio ng malalim at bumagsak sa lupa. Nagrereklamo na ang mabagal na buhay na gusto niya ay hindi talaga mabagal. Sinubukan niyang hanapin ang daan pauwi, pero napagtanto niyang nawawala na siya matapos tumakbo palayo sa hawk. Habang naglalakad siya sa gubat, may nakita siyang nakakatakot, isang dulahan. Wala itong ulo, at may usok na lumalabas mula sa leeg nito. Abala ang dulahan sa pag-aalaga ng kanyang kabayo. Sa kung anong paraan, nahanap niya rin ang daan pauwi. Habang lumilipas ang panahon, nagsasanay siya para gumaling. Mula sa pakikipaglaban sa maraming halimaw hanggang sa pangingisda, napalevel up niya ang kanyang ice magic nang gusto na kayanan nitong maghiwa ng bundok. Patuloy siyang nagpapatibay ng sarili, at sa puntong ito, nasasanay na siya sa bagong buhay niya. Pero gabi-gabi, bumabalik siya sa lugar kung saan niya unang nakita ang dulahan para labanan ito. Hindi dahil gusto niyang manalo, pero siguro dahil gusto niyang mas tumibay pa siya. Hindi niya alam ang marami tungkol sa dulahan dahil wala itong entry sa Monster Compendium na binabasa niya. Kaya posibleng hindi ito halimaw, o baka wala lang ito sa libro ng mga baguhan. Matapos ang isa pang pagkatalo, inamin niyang ang tanging rason kung bakit siya paulit-ulit na bumabalik ay dahil nararamdaman niyang gustong patibayin siya ng dulahan. Pinanood niya ang dulahan na gumagawa ng ice sword. Inabot ng dulahan ang espada sa kanya, at naintindihan niyang para ito sa kanya. Nang tanggapin niya ang espada, umalis na ang nilalang ng mapayapa. Ang mga sumunod na araw, o baka linggo, ay naging tahimik para kay Rio. Hanggang sa muling bumalik ang hawk na may galit. Sa araw na iyon, nagsasanay siya gaya ng dati, nang makita niya ang hawk sa harap niya. Napansin niyang wala itong isang mata, kaya alam niyang ito yung dating kalaban niya.
Pero hindi ito itim noon, pero ngayon ay ganun na. Mas malaki na rin ito ngayon, ibig sabihin, nag-evolve ito. Lumipad ang Hawk papunta sa kanya na may sobrang lakas kaya agad niyang ginamit ang 5-layer ice wall, pero binasag lang ito ng Hawk nang walang kahirap-hirap. Gumamit siya ng 10-layer wall pero binasag rin iyon. Nang gamitin niya ang Ice Lancer, lumipad lang ang Hawk palusot dito para umatake. Nahulog ang stick na ginagamit niya bilang suporta, at sa gitna ng tensyon, pinulot niya ang espadang bigay ng dulahan at inatake ang Hawk. Yumapekto ang espada. Umatras ang Hawk, tapos umatake ulit ng buong lakas, pero ginamit niya ang espada para batasin ito, at bumagsak ito. Lumapit siya sa Hawk, at inaming determinado talaga ang nilalang na ito. Kinuha niya ulit ang mata ng Hawk, kaya alam niyang gustong gumanti ng Hawk. Pero para sa kanya, ang laban nilang ito ang nagpapatibay sa kanya. Kaya may utang na loob siya sa Hawk. Inamin din niyang nag-evolve ang Hawk para lang lumaban sa kanya. Kaya binigyan niya ito ng karapat-dapat na katapusan, sa pamamagitan ng kanyang sariling kamay. Hinugot niya ang espada, at namatay ang Hawk. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay, hindi alam na may dragon na malapit lang. Lumapit ang dragon at nagsalita. Nabigla si Rio na naririnig niya ang tinig ng isang dragon. Masaya rin ang dragon na kaya na niyang gumamit muli ng telepathy. Tinanong niya si Rio kung nakita ba niya ang isang evolved Hawk, at sinabi ni Rio na pinatay niya ito. Nagulat ang dragon kung paano nagawa iyon ni Rio. Kaya ipinakita niya ang espada. Nakilala ito ng dragon bilang espada ng Fairy King at tinanong kung ano ang ginawa ni Rio sa Fairy King para bigyan siya ng ganitong regalo. Pero hindi rin alam ni Rio. Dahil tapos na sa kanyang mga tanong, si Rio naman ang nagtanong sa dragon. Nag-usap sila hanggang sa dumilim na, bago sinabi ng dragon na kailangan na niyang umalis. Bago umalis, nagpakilala si Rio at sinabi ng dragon na ang pangalan niya ay Luan. Talagang nag-e-enjoy si Rio sa kanyang bagong buhay. Sa sobrang saya niya, muling tiningnan ng anghel na nag-reincarnate sa kanya ang kanyang slab at napagtanto niyang may namiss siyang mahalagang bagay. May tagong katangian si Rio sa bagong mundong ito na hindi niya napansin dahil ang huli niyang pinadala sa mundong iyon ay walang ganong kapangyarihan. Ito ay ang kapangyarihan ng Eternal Youth. Paano gagamitin ni Rio ang kapangyarihang ito? Ano ang kahulugan nito para sa kanya? Sa tabing ilog, isang misteryosong batang lalaki na may pulang buhok ang nakahiga sa buhangin. Sino siya? Habang maagang nangangaso si Rio papunta sa tabing dagat para mangolekta ng seafood, natagpuan niya ang isang shipwreck, kumpletong Robinson Crusoe arc. Nakita niya ang katawan ng isang lalaki sa tabi ng bangka at matapos i-check ang pulso nito, napagtanto niyang tuluyan nang nawala ang kaluluwa nito mula sa mundong ito. Pagkatapos, napansin ni Rio ang isa pang lalaki na nagngangalang Abel sa kabilang panig ng wasak na bangka. At buti na lang, buhay pa at humihinga si Abel. Kaunting backstory. Si Abel at ilan pang kasama ay nasa isang paglalakbay sakay ng bangka nang biglang dumating ang isang mabangis na thunderstorm. Sa gitna ng unos, isang Titan octopus ang umatake sa kanilang bangka, dahilan upang malunod ang lahat habang nahati sa dalawa ang bangka. Buti na lang at malapit lang nangyari ang insidente, kaya napadpad sila rito. Sa kasalukuyan, dinala na ni Rio si Abel, na wala pa ring malay, sa kanyang bahay, at lumabas siya para gawin ang mga gawaing bahay. Sa mga sandaling iyon, nagising si Abel at nagtataka kung nasaan siya. Lumabas siya ng bahay at nakita niya ang isang literal na flower garden at isang stone path sa gitna na patungo sa kagubatan, lahat ginawa ni Rio. Dumating si Rio, at ipinakita ang tuwa na okay si Abel, kahit hindi naman niya kilala kung sino ito. Si Abel naman, nagulat dahil hindi niya naramdaman ang presensya ni Rio. Ibig bang sabihin nito na may skill si Rio para i-scan ang paligid? Sa kahit anong kaso, ang pinaka-nakakabahala kay Abel ay ang matinding Khal Drogo roleplay ni Rio. Gusto sana niyang tanungin kung isa ba siyang Dothraki na walang damit, pero pinigilan niya ang sarili dahil ayaw niyang mag-iwan ng masamang impresyon sa unang pagkikita. Kaya maayos siyang nagpakilala, nagpasalamat, at inakala na si Rio ang nagligtas sa kanya. Si Rio naman ay sinabing hindi siya karapat-dapat sa pasasalamat dahil ang ginawa lang niya ay dalhin siya sa bahay. Sa kabila nito, naging seryoso si Rio at ibinalita kay Abel ang masamang balita, na lahat ng iba pa ay pumanaw na. Sinabi ni Abel na huwag siyang malungkot para sa kanila, at ibinunyag na ang mga kasama niya sa bangka ay pawang mga smuggler. Habang papaliwanag siya, kumalam ang tiyan niya, kaya iminungkahi ni Rio na ituloy na lang nila ang usapan habang kumakain. Ngayon na magkakilala na sila, tinanong ni Abel kung wala ba talagang damit si Rio. At kalmado lang na sinabi ni Rio na hindi siya makagawa ng damit dahil wala siyang materyales tulad ng sinulid o tela. Sumagot si Abel na pwede naman siyang bumili ng damit sa kalapit na bayan,
pero agad niyang naisip na baka wala ngang pera si Rio dahil parang exile saint ang pamumuhay niya. Hindi naman talaga alam ni Abel kung nasaan sila at inaakala lang niyang may mga bayan sa paligid. Kaya ipinaliwanag ni Rio ang sitwasyon at sinabing walang bayan na malapit kaya napilitan siyang mamuhay ng ganito. Tinanong ni Abel kung paano siya nakakakuha ng pagkain at iba pa, at laking gulat niya nang malamang isa palang water magician si Rio. Na-impress si Abel dahil sa pagkakaalam niya, 50% lang ng tao sa Central Province ang marunong gumamit ng magic. Nalungkot si Rio dahil sinabi sa kanya ni Angel Michael na 20% lang ang may kakayahang ito, at inakala niyang espesyal siya. Sa kahit anong kaso, may gustong i-check si Abel. Kaya hiniling niyang dalhin siya ni Rio pabalik sa shipwreck. Pagdating nila sa baybayin, laking gulat nilang wala ng bangkay doon. Inakala ni Rio na inanod na ito ng dagat o kinain na ng mga halimaw. Ibig sabihin, kung hindi siya nailigtas ni Rio, tiyak na kinain na rin siya. Kaya mas lalo siyang nagpasalamat kay Rio at sinabing kahit estranghero sila, tunay siyang kaibigan. Naghanap si Abel sa shipwreck pero hindi niya nahanap ang bagay na hinahanap niya. Kaya binago niya ang plano niya, babalik siya sa mga kaibigan niya sa bayan ng Loon, na inakala niyang nasa Hilaga. Inimbitahan niya si Rio na sumama sa kanyang paglalakbay, dahil kailangan niya ng guide dahil hindi niya alam kung saan ang Loon. Wala rin namang alam si Rio, pero pumayag siya at sinabing maaari silang umalis bukas pagkatapos niyang makapaghanda. Tinanggap ito ni Abel at nagkamay sila bilang kasunduan. Kinagabihan, nagpaalam si Rio sa buhay Dothraki tribe at lumabas papuntang gubat para magpaalam din sa Dullahan, ang mahiwagang nilalang na nagsanay sa kanya. Sinabi ni Rio kay Dullahan ang plano niyang umalis bukas, pero nangakong babalik din siya balang araw. Ipinapahayag niya kung gaano siya nagpapasalamat kay Dullahan sa lahat ng ginawa nito para sa kanya at nagpasya siyang makipag-sparring ng huling beses sa kanyang guro. Binigay nila ang lahat at pagkatapos ng isang matagal at mainit na labanan, si Dullahan ang siyang nakatayo, na hindi nakakagulat. Ngayon na panahon na para umalis, binigyan ni Dullahan si Rio ng isang pamamaalam na regalo, isang maayos na main character na kasuotan para sa dating palaboy na ito. Kinaumagahan, si Rio, ngayon sa kanyang bagong kasuotan, ay sinimulan ang kanyang paglalakbay kasama si Abel papunta sa Hilaga, iniiwan ang kanyang medieval na solo na buhay. Sa kanilang paglalakbay, nakasalubong nila ang isang ligaw na baboy, at si Abel ang humarap sa sitwasyon. Kahit hindi siya makagamit ng magic, gumamit siya ng sword skill para mapabilis ang kanyang galaw at sinaksak ang baboy, pinatay ito sa isang hampas. Ang gubat ay tila walang katapusan, kaya kinailangan nilang magkampo sa gabing iyon sa ilalim ng isang malaking puno. Ipinagpatuloy nila ang paglalakbay kinaumagahan at dumating sa may lawa kung saan napansin nila ang isang lizardman na magkasintahan na nagkakaroon ng pribadong sandali sa malayong tubig. Ayaw makipaglaban ni Abel sa kanila, at sinabing malalakas ang mga lizardmen, kaya kumaliwa sila bilang pag-iwas. Gayunman, gamit ang kanyang detection skill, naramdaman ni Rio ang ilang nilalang na papalapit at pinaghihinalaang napansin na sila ng mga lizardmen. Sinabihan ni Abel si Rio na manatili sa likod niya, pero tumanggi si Rio dahil nararamdaman niyang maraming kalaban ang papalapit. Hindi iniisip ni Abel na magiging kapaki-pakinabang ang magic ni Rio kung wala siyang magic staff. Ngunit sa gulat ni Abel, hindi ito kailangan ni Rio. Hindi rin niya kailangan mag-chant ng spells. Sa isang iglap, nagpakita siya ng ilang ice crystals at pinakawalan ng mga ito sa apat na papalapit na lizardmen, agad na pinabagsak silang lahat. Sa loob ng ilang segundo, ang buong labanan na hindi kayang tapusin ni Abel ay natapos ng madali. Matapos talunin ni Rio ang mga halimaw, tinanong siya ni Abel kung ano ang ginamit niya dahil hindi pa niya iyon nakita noon. Hindi iniisip ni Rio na espesyal iyon. Ang ginamit lang niya ay isang water lancer. Sinabi niya kay Abel na hindi iyon espesyal, pero iba ang pakiramdam ni Abel, lalo na't nakita niyang sabay-sabay na apat ang ginamit ni Rio, taliwas sa kanyang pagkakaalam na isa lang ang kayang gamitin ng mga mages sa isang pagkakataon. Sinabi niya kay Rio na siya ay nag-aalala, at totoong ang inamin ni Rio na hindi niya alam ang bagay na iyon. Sinubukan niyang ilihis ang usapan pero iginiit ni Abel na ganoon gumana ang magic para sa mga wind mages na kilala niya. Kaya ipinaalala ni Rio sa kanya na isa siyang water mage. Bago sila magpatuloy sa paglalakbay, nag-angkan si Rio at nagpakita ng tubig para inumin. Ipinaalala niya kay Abel na pagod na sila at mahaba pa ang araw kaya dapat silang uminom ng tubig. Tinanggap ito ni Abel, pero nanatiling nag-aalala tungkol sa isang bagay. Ang incantation na ginawa ni Rio para tawagin ang tubig ay iba sa mga nakasanayan ni Abel, pero hindi siya binigyang pansin ni Rio. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, at habang papalapit sa Loon, binigyan ni Abel si Rio ng barya na maaaring gamitin sa Loon.
Tuwa-tuwa si Rio dahil ito ang unang beses na humawak siya ng pera mula nang makarating sa mundong iyon. Dahil sa kasiyahan ni Rio, ipinaliwanag ni Abel sa kanya na may iba pang uri ng currency at ang pera ay galing sa kaharian ng Knightley, isang kaharian na kasapi ang Lune. Dagdag pa ni Abel, may 3 lungsod sa kaharian na iyon, Lune, Handalu Federation, at Dabuhi Empire. Nang banggitin ni Abel ang Dabuhi, huminto si Rio, na siyang nagtulak kay Abel na magtanong kung nagkaroon na ba siya ng karanasan sa lungsod na iyon. Sinabi ni Rio na wala. Nabigla si Rio dahil sa pangalan ng lungsod. Pakiramdam niya ay hindi maganda ang pangalan at hindi magiging maganda kung miyembro siya ng lungsod na iyon at ipakilala ang sarili gamit ang pangalang iyon. Mabuti na lang at hindi nga siya miyembro ng lungsod na iyon. Nagpatuloy sila sa paglalakad at nagbiruan tungkol dito. Habang naglalakad sa mga bato, napansin ni Abel na gumagalaw ang isang bato. Inatake niya ito at sumali si Rio, ngunit napagtanto niyang nasa loob na sila ng pugad ng rock golem. Patuloy na bumubuo ang bato ng sarili nito, at tumakbo si Abel para saksakin ito, ngunit agad itong nag-regenerate. Nang makita ni Rio na walang epekto ang espada ni Abel, tumawag siya ng 10 layer ice rock at pinukpok ang 2 bato. Natalo ang mga ito kaya inulit niya ang ginawa sa natitirang mga bato. Pagdating nila sa huli, napansin ni Rio na hindi gumagalaw ang bato. Napagtanto niyang nakatihaya ito. Nakukuha nila ang lakas mula sa lupa, at kung nakatihaya sila, wala silang lakas. Nakita rin nila ang isang magic core sa ilalim ng kanilang mga paa at kinilala ni Abel na pinatay na ng mga bato ang ilang halimaw. Kaya, magaganda ang cores. Napagpasyahan nilang kunin ito bilang gantimpala at inisip ni Rio na kumuha pa mula sa ibang golems, ngunit napansin niyang nakikipaglaban ang mga golems sa mga ice rocks. Kaya, umalis sila. Naglakad pa sila at may nakita silang isa pang halimaw. Akala ni Rio ay isang pulaka lamang ito, pero iniisip ni Abel na isa itong behemoth. Wala nang pagkakataon ng buhay para pagtalunan pa nila kung ano ito. Nakita nila ang ilang wyvern na lumilipad papunta roon. Nasa gitna sila ng war zone, pero maswerte rin sila. Dahil biktima rin ang behemoth sa labanan, sigurado silang hindi nito hahayaan na matalo ito ng mga wyverns. Tama nga sila dahil lumaban ang behemoth gamit ang magic at nanalo. Excited si Rio sa mga karanasang naranasan niya. Sa gabing iyon, nagsindi sila ng apoy at nagkwentuhan. Tinukso ni Rio si Abel na akala niya ay lalaban din si Abel sa behemoth at makakapanood siya ng round 2 nanograms labanan. Talagang malupit ang batang ito pero biro lang. Napag-usapan nila ang magic negation na ginamit ng behemoth sa laban at sinabi ni Abel na nakita niya lang ito dati bilang trap sa mga dungeon. Na-excite si Rio sa ideya ng dungeon at nang mapansin ito ni Abel, tinanong niya kung interesado ba siya sa dungeon at sumagot si Rio ng oo. Maswerte siya dahil ang tanging dungeon sa buong kaharian ay nasa Lune at doon nga sila pupunta. Tinukso siya ni Rio na inilihim ito ni Abel at hindi sinabi sa simula. Pero iginiit ni Abel na hindi niya alam na interesado si Rio sa dungeon. Nang iginiit ni Rio na malaman ang iba pang sikreto ni Abel, tinanong siya ni Abel kung nakakita na ba siya ng dwarves at elves dahil maswerte rin siya. Maraming dwarves sa Lune at malalakas sila. Nang sabihin niya ito, sinabi ni Rio na alam na niya iyon at nagtataka si Abel kung paano niya ito nalaman. Sinabi rin niyang may isa lang na elf sa Lune at sinabi ni Rio na alam niya rin iyon. Nagpatuloy sila sa paglalakbay sa bundok at sinabi ni Rio kay Abel na kapag natawid na nila ang burol, makakakita sila ng komunidad ng tao. Hindi inaasahan ni Abel na alam ito ni Rio. Kaya tinanong niya ulit si Rio. Naalala ni Rio na sinabi iyon ng dragon noong nag-uusap sila, pero alam niyang hindi iyon mauunawaan ni Abel, kaya sinabi niyang kalimutan na lang ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, may banta ng isang high-grade monster. Nang maramdaman ni Abel ang presensya nito, naghanda siyang lumaban. Pero nang makita niya ang dambuhalang bundok sa harap niya, natakot siya at hindi na nagtangkang lumaban at nahirapan siyang huminga. Sa kabutihang palad, tinawag siya ni Rio at inihagis ang karne sa halimaw. Nang nilamon ito ng ibon, iniwan sila nito. Napabuntong hininga si Abel sa tuwa na tapos na ang lahat. Masaya siya na nailigtas siya ni Rio. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at nagtanong kung ano ang meron sa lugar na iyon. Ang mga halimaw na nakita nila doon ay hindi dapat nilalabanan ng tao. May kakaiba sa burol na iyon. Naalala nila na ang mga wyvern ay laging lumilipad mula sa hilaga, kaya inakala nilang malapit na sila sa hilagang bundok. Sumilip sila sa gilid ng burol at nakita ang ilang wyvern na kumakain ng bangkay ng ibang halimaw. Napagtanto nilang tama sila. Ipinayo ni Abel na huwag na lang lumaban pero iba ang iniisip ni Rio. Iniisip niyang dapat silang lumaban. At kung lalaban sila, mas mainam na ngayon habang nasa lupa ang mga wyverns.
Nakipaglaban sila at nanalo, pero sinalubong sila ng iba pang wyvern na papalapit. Ginamit ni Rio ang kanyang magic para patayin sila mula sa himpapawid. Kinuha ni Abel ang kanilang gems. Excited na si Abel sa labanan. Kaya nang dumating ang iba pang halimaw, sobrang saya niya. Pagkatapos ng laban, nagtinginan sila at ngumiti. Isa itong magandang partnership. Tingnan natin kung paano matatapos ang partnership. Nagpatuloy sa paglalakbay sina Rio at Abel habang pinag-uusapan kung dapat pa ba nilang subukang harapin ang mga wyverns muli. Habang si Rio ay walang problema sa pakikipaglaban sa mga halimaw na ito, si Abel ay ayaw humarap sa ganoong panganib. Pero, natutuwa siya na lumaban si Rio sa mga wyverns kanina dahil ngayon ay meron na silang isang buong bag ng magic stones na pwede nilang ipalit sa maraming pera. Sa kahit anong paraan, narating ng dalawa ang isang lugar sa malayong hilaga at napansin nila ang isang makitid na daan sa malayo, na nagpapahiwatig na mayroong bayan kung susundan nila ang daan. Tumingin-tingin si Abel at dahil ang daan ay patungo sa tila Mount Everest sa silangan, iniisip niya na dapat silang magsimulang maglakad sa kanluran imbes. Parang pamilyar si Abel sa mga yelong bundok, pero hindi niya ito sinabi kay Rio at sinabi lamang na kung susundan nila ang daan pasilangan, mararating nila ang bayan ng Kailadi. Masaya si Rio sa balitang ito at ipinapahayag niya kung gaano niya gustong makatulog sa kama kamakailan lang. Nagtataka si Abel sa narinig at nagulat na si Rio ay isang tipo ng taong gusto mag-relax dahil akala niya si Rio ay isang caveman na gusto lang lumaban sa mga halimaw. Sa kahit anong kaso, nagsimulang magbigay ng suhestyon si Abel kung anong dapat gawin ni Rio pagdating nila sa Kailadi. Ikinwento niya ang tungkol sa lokal na pagkain, na ayon sa kanya ay sobrang masarap. Hindi tumagal at narating ng dalawang magkaibigan ang bayan, at pagdating nila, pumasok sila sa isang lokal na restaurant para kumain, kung saan ipinaliwanag ni Abel kay Rio ang tungkol sa Adventurer Guilds, at pinayuhan siyang magparehistro bilang adventurer dahil sa lakas niya. Ayon kay Abel, ang guild card ay nagsisilbi rin bilang identity card, at gamit ito, makakapasok si Rio sa kahit saang lugar sa bansang ito ng libre. Nagustuhan ni Rio ang ideyang ito dahil ngayong pumasok sila sa bayan, si Abel ang nagbayad ng silver coin sa gwardya sa gate para makapasok siya. Sinabi rin ni Abel kay Rio ang isa pang benepisyo ng pagsali sa Adventurers Guild, na pwede niyang i-trade ang magic stones at monster loot, pero binanggit din niya na kailangan maging alchemist para magamit ang mga ganoong bagay. Si Rio, na mahilig sa chemistry, ay sobrang interesado sa alchemy, kaya nagsimula siyang isaalang-alang ang pagiging adventurer. Ipinagsilbi sa kanila ng waitress ang curry at kanin, at nagulat si Rio na pati sa mundong ito ay merong mga pagkain karaniwang meron sa kanyang dating mundo. Bumulong siya sa sarili na sa mga generic isekai anime, ang bida ay kailangang pagdaanan ang maraming bagay bago muling malikha ang pagkain mula sa kanilang mundo. At dahil ang pagkain gaya ng curry ay meron na dito sa mundo ng Fae, itinuturing ito ni Rio na isang biyaya. Sa kahit anong kaso, kumain siya at naging parang pro-mukbanger, humihingi pa ng dagdag at ikatlong round. Kinaumagahan, muli niyang binanggit kung gaano niya nagustuhan ang curry, na naging dahilan para pag-isipan ni Abel kung itong caveman ay hindi pa nakakakain ng matinong pagkain noon. Dahil hindi binanggit ni Abel na may curry sa bayan, nagbiro si Rio na baka may mas juicy pang sikreto si Abel na itinatago sa kanya, na ikinagulat ni Abel, na tila may tinatago nga siya. Muling nagsimula sa kanilang paglalakbay ang dalawa sa gitna ng mga parang at taniman, at hindi nagtagal ay narating nila ang gilid ng kanilang destinasyon, ang bayan ng Loon. Pagdating nila sa gate ng bayan, nakilala si Abel ng gwardya at nagulat na makita siya dahil may balita na siya ay nawawala. Wala ng oras si Abel para ipaliwanag ang sitwasyon, kaya sinabi na lang niya sa gwardya na iniligtas siya ng lalaking ito. Nagpasalamat ang gwardya kay Rio sa pagliligtas kay Abel at masayang kinamayan si Rio. Dahil hindi pa rehistrado si Rio bilang adventurer, kailangan niyang magbayad ng entrance fee, at si Abel muli ang nagbayad ng silver coin bilang bayad. Muling binati ng gwardya si Abel sa pagbabalik sa bayan at tinanong kung anong balak niyang gawin ngayon. Habang nag-uusap sila, napansin ni Rio na mukhang sikat si Abel at malapit sa lahat dito. Sa kahit anong kaso, nagtungo si Abel at Rio sa Adventurers Guild, at habang papunta sila, sinabi ni Abel na normal na ang isang tao ay nagsisimula sa rank F kapag nagparehistro. Pero dahil si Abel ay isang veteranong adventurer, iniisip niyang pwede siyang magbigay ng rekomendasyon kay Rio. At sa rekomendasyong iyon, maaring magsimula si Rio sa iyo kahit di. Ang regular na rankang rules ay umiiral din sa mundong ito, ibig sabihin, habang tumataas ang ranggo, mas mahirap ang quests na pwede mong kunin. Iniisip ni Abel na hindi kailangang gumawa ng quest si Rio,
dahil magkakaroon na siya ng maraming pera pag naibenta nila lahat ng magic stones na meron sila. Sobrang dami nila na kung ibebenta ng sabay-sabay, baka bumagsak ang market. Kaya nais muna ni Abel na kumonsulta sa Guildmaster, at hayaan siyang magdesisyon kung anong dapat gawin. Pumasok sila sa guild at agad na nagulat at natuwa ang lahat sa loob nang makita nilang buhay at maayos si Abel. Habang pinalilibutan si Abel ng maraming tao, ngumiti si Rio dahil hindi niya inaasahan na may kaibigan siyang sobrang sikat. Lumabas siya para hindi makaistorbo at nagdesisyong maglakad-lakad, nang makasalubong niya ang isang elf girl na interesado sa suot niya, at nakilala ito bilang kasuotan ng Fairy King. Nalito si Rio dahil wala siyang ideya kung sino ang Fairy King. At sa kasamaang palad, sinabi ng elf girl na nagmamadali siya, kaya umalis nang hindi nagpapaliwanag, umaasang muli silang magkikita. Lumabas si Abel para hanapin si Rio at dinala siya sa loob. Ipinakilala siya sa lahat bilang lalaking nagligtas ng buhay niya. Pagkatapos ay itinulak niya si Rio sa harapan at ipinahayag ng lahat kung gaano sila kasaya at nagpapasalamat sa kanya. Nang bumalik na ang lahat sa kani-kanilang ginagawa, dinala ni Abel si Rio sa guild receptionist para sa registration process at inendorso si Rio, hiniling sa receptionist na irehistro siya bilang D-rank adventurer. Hindi makapaniwala ang receptionist na si Abel, na mula sa Crimson Sword Party, ay personal na nag-e-endorso ng isang tao. Ibinunyag niya na ito ang unang pagkakataon na may miyembro ng party na ito na gumawa ng ganoong bagay, ibig sabihin ay espesyal si Rio. Inaprubahan ito ng receptionist, pero sinabi na kailangan pa rin ni Rio na dumaan sa physical assessment process. Habang pinag-uusapan ito, gusto ring makausap ni Abel ang guildmaster. Kaya dinala sila ng receptionist sa meeting room kung saan biglang pumasok si Hugh, ang guildmaster, nang marinig niyang bumalik si Abel. Ang katotohanan na nakatawid sila sa bundok at nakabalik ng buhay ay nakakagulat kahit para kay Hugh na isang guildmaster. Tinanong ni Abel si Hugh kung sapat na ba ang pruweba na ito para i-rank up si Rio, dahil alam niyang hindi kayang gawin iyon ng isang taong walang kakayahan. Inamin ni Hugh na tama siya at pumayag na i-rank up si Rio. Bago pa matapos ang kanilang pag-uusap, may biglang pumasok na grupo sa silid. Ang grupo ay binubuo ng mga miyembro ng party ni Abel, si Narin, Warren, at Leah. Nang makita ni Rin si Abel at makumpirmang buhay siya, napaluhod siya. Hindi niya akalaing makikita pa niya itong muli. Tumayo siya at nilapitan sila at humingi ng paumanhin sa pag-aalala. Inamin niya na mamamatay na sana siya kung hindi siya iniligtas ni Rio. Kaya si Rio ang dapat nilang pasalamatan. Alam ni Hugh na marami pa silang dapat pag-usapan bilang party, kaya pinayagan niya silang gamitin ang silid at inutusan ng guild clerk na si Nina na ihanda ang mga kailangang gamit para sa registration habang ginagamit ng party ang kwarto para sa catch-up. Sinubukang umalis ni Rio kasama si Hugh, pero tinawag siya pabalik ni Abel, sinabihang may kailangan pa silang gawin at pinaalalang maghintay sa guild pagkatapos ng registration. Habang naglalakad si Rio, binasa ni Hugh ang iniisip niya at napansing nalilito siya kung bakit sobrang sikat si Abel. Ipinaliwanag niya na ang party ni Abel, ang Crimson Sword, ay ang pinakamalakas na party sa village at ramdam ng lahat ang pagkawala ni Abel. Tinanong ni Rio kung D-rank ba talaga ang registration niya at sinabi ni Hugh na oo. Inamin niya na kilala niya si Abel. Malakas si Abel, pero alam din niya na hindi magtatagumpay si Abel sa laban kung wala siyang magandang support system. Kaya sigurado siyang mahusay din si Rio, ibig sabihin ay wala siyang problema sa pagrehistro kay Rio sa D-rank. Dinala niya si Rio sa isa pang opisina at dumating si Nina dala ang mga gamit. Iniwan niya si Nina para asikasuhin ang registration habang siya ay nag-aasikaso ng mga papel sa guild. Nagpakilala si Nina at naglabas ng libro. Tinanong niya ang mahahalagang tanong gaya ng skills at level ni Rio, at tinanong din kung nakapasok na siya sa dungeon dati. Nang sumagot siya ng hindi pa, sinabi niyang may dungeon owning classes sila kada buwan at tinanong kung gusto niyang sumali. Nagdesisyon siyang sumali at sinabi ni Nina na ang susunod na klase ay sa alas 9 pagkatapos ng ilang araw. Nagulat siya na may oras doon at sinabi ng babae na may orasan sa gitna ng lungsod. Dahil wala siyang matutuluyan, sinabi nito na pwede siyang tumuloy sa Guild Lodge ng 300 araw pagkatapos ng kanyang pagpaparehistro. Pagkatapos ng kanyang papeles, dinala niya ang card at pinahawak sa kanya ang palad sa isang system. Nagprint ang system sa kanyang card at natapos ang proseso. Lumabas sila ng kwarto at natuwa si Hugh na bumalik na si Abel. Nagrereklamo ito na naging magulo ang buong lungsod dahil sa pagkawala ni Abel. Bumalik si Rio kay Abel na agad siyang ipinasyal. Sinabi ni Abel na kukunin nila ang bayad sa mga batong na ibenta nila at bibilhan din niya ng damit at tungkod si Rio. Nagpasalamat si Rio sa kabaitan nito pero nagtataka siya kung bakit gusto siyang bilhan ng tungkod.
Sabi ni Abel, dapat may tungkod ang isang magician, pero sinabi ni Rio na ayos lang siya kahit wala. At hindi rin naman daw ganoon kaimportante dahil palagi naman siyang may dalang espada. Akala ni Abel ay wala siyang espada, pero ipinakita ni Rio ang espada sa kanyang tagiliran. Para kay Abel ay kutsilyo lang yun dahil maliit. Pero sabi ni Rio, espada iyon at kaya niya iyong gamitin. Ang buong buhay ni Rio ay ikinagulat ni Abel, at marami rin siyang bagay na hindi maintindihan. Kailangan niyang tanungin si Abel ng ilang bagay. Pagkatapos mamili at sumagot sa mga tanong, nalaman niya na ang mundong iyon ay may 24 oras kada araw, 7 araw sa isang linggo, at 30 araw sa isang buwan, katulad sa Earth. Dahil sa curry na kinain niya, nahinuhan niyang baka may taong nag-reincarnate mula sa Earth at binago ang mundong ito. Lumapit sa kanya si Abel at nagpasalamat siya sa mga binili nito. Sinabi ni Abel na may isa pa silang pupuntahan at bilang guest of honor, hindi siya pwedeng tumanggi. Dinala siya ni Abel sa kanyang welcome party at nag-enjoy sila at nag-inuman buong gabi. Kinaumagahan, pagod siya. Naglakad siya pabalik sa lodge kasama si Nina, na nagsabing mukhang masaya ang gabi niya. Nabanggit ni Nina na si Ra, na sinasabing kapatid ni Abel, ay hindi umalis sa tabi ni Rio dahil sobrang nagpapasalamat ito sa ginawa ni Rio para sa kanila. Pero hindi yun ang dahilan ng pagod ni Rio. Pagod siya dahil sobra siyang nakainom kagabi. Sa wakas ay nakarating sila sa lodge at binuksan ni Nina ang pinto. May 2 tao na sa loob at ipinakilala ni Nina si Rio bilang huling roommate nila. Nagpakilala ang 2 roommates na sina Nils at Eto, at pinaalalahanan ni Nina si Rio tungkol sa klase niya kinabukasan bago siya umalis. Pagkaalis ni Nina, sinabi ni Nils kung gaano ito kaganda pero hindi interesado si Eto sa ilusyon ni Nils kaya lumapit siya kay Rio. Nagbatian sila at nagkasundong magiging casual lang sila habang magkasama. Kumatok ulit si Nina at dinala ang isa pang roommate, si Amon. Mukha siyang bata at tinanong nila ang edad niya. Sinabi niyang 16 siya, pero kamamatay lang ng kanyang mga magulang kaya nagpasya siyang maghanap buhay bilang adventurer. Hiningi ni Nina na tanggapin siya at pinaalalahanan si Rio na sabay silang pupunta sa klase kinabukasan. Samantala, ikinwento ni Abel sa kanyang party ang mga nasaksihan niya kay Rio. Paano ito gumamit ng magic kahit walang tungkod? Paano siya gumamit ng yelo para patayin ang mga wyvern at iba pang ginawa niya? Isa sa mga party members, si Rin, ay hindi makapaniwala sa sinabi ni Abel. Pinagdiinan niyang imposible iyon dahil ang magic ay gumagamit ng distansya at lapid. Pero iginiit ni Abel na iyon talaga ang nakita niya. Sinabi pa niya kung paano ginamit ni Rio ang mga bloke ng yelo para patayin ang mga wyvern, bagay na imposible para kay Rin. Isa pang party member, si Leah, ang nagsabing iisa lang ang alamat na ganoon kalakas, at iyon ay ang Inferno Magician. Ang lahat ng narinig nila tungkol sa Inferno Magician ay inakala nilang mga chismis lang dahil walang nakasaksi. Isa pang kinababahala nila ay kung ganoon kalakas si Rio, baka tumalikod ito sa kanila o pumanig sa Empire. Pero tiniyak ni Abel na hindi pwedeng pumanig si Rio sa Empire dahil galit ito sa pangalang Dabuhi Empire. Samantala, si Rio ay tumatawa at nagbibiro kasama ang mga bago niyang roommates habang iniisip kung gaano nakalaki ang nabago sa kanyang buhay. Salamat sa panunood. Kung gusto niyo pa ng ganitong content, comment niyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.